Sa isang maliit na bayan na malayo sa kapiasnan at hindi abot ng nooy dahan-dahang umuusad na pagunlad, ay may mga naganap na kababalagan sa isa sa mga baryong nasasakupan ng nasabing bayan. Hindi matandaan ng mga tao kung papaano nagsimula ang lahat at kung bakit nangyari ang mga nakakatakot na kaganapang ito. Wala sino man sa mga taga roon sa baryo ang makapagsabi ng tunay na dahilan noong una kung bakit nagaganap yung mga walang kabuluhang pagpatay sa kanilang mga kanayon. Isang umaga ay naging matunog kaagad at mabilis na kumalat ang balita na parang amag ukol sa isa na naman nilang kanayon na napatay. Nagtamo ito ng malalalim na sugat at tulad ng mga nauna ay kinuha rin ang mga laman loob nito. Kung kaya naman lalong nabalot sa takot ang buo nilang baryo. Halos ayaw nang lumabas ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay kapag nagsisimula ng kumalat ang dilim. Samot-sari din ang kanilang mga isinasabit sa kanilang mga tahanan na pinaniniwalaan nilang pangontra at makapagtataboy sa mga taong gumagawa noon na nilulukuban ng mga masasamang espiritu. Isang binata ang nagngangalang Pilo ang kilala sa kanilang lugar bilang isang binatang maginoo, masipag at mapagmalasakit sa kanyang kapwa. Mabait ito at handang tumulong sa lahat ng oras. Kaya sa kabila ng nangyayaring karahasan sa kanilang lugar, ay naglakas loob itong alamin kung sino ang gumagawa ng karumaldumal na pagpatay. Palihim siyang lumalabas ng kanilang bahay, dala ang mahabang itak na kanya pang minana mula sa kanyang nasirang ama. Alam niyang labag sa kalooban at kagustuhan ng kanyang ina ang kanyang ginagawa. Kung kaya pa sikreto niyang isinasagawa iyon. Sa ilang gabi niyang paglilibot sa kanilang lugar, ay hindi pa rin siya pinalad na malaman kung sino ang salarin. Pero desidido si Pilo na malaman ang katotohanan at likas itong matyaga. Buo ng kanyang pasya na nais niyang mawakasan na ang mga nagaganap na patayan doon sa kanilang baryo. Isang gabi, sa muli niyang paglilibot, ay may nasaksihan siyang isang pangyayari na dumurog sa kanyang puso. Nakita niya ang isang matanda na pinagtutulungan ng ilang bruskong kalalakihan. Nakadapa na yung matanda sa lupa ay hindi pa rin tinitigilan ng mga walang awang lalaki ang paggulpi dito. Pakay na mga ito na pagnakawan yung matanda. Nang isa pa nga sa kanila ay hawak-hawak na ang lubid ng alagang kalabaw at naghahanda ng hilahin ito palayo. Hindi nakatiis si Pilo sa kanyang mga nasaksihan. Kung kaya, kahit alam niyang argabyado siya, ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan yung matanda at mamagitan. Nakialam siya. Bagay na ikinagalit naman ng mga lalaki at siya ang kanilang pinagbalingan. At walang kaabog-abog ay siya naman ang biglang inupakan ng mga ito. Nang siya ay masaktan, bunga ng pagkakasuntok sa kanya ng mga lalaki, ay wala na nagawa pa si Pilo, kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya kahit dihado ay nakipaglaban siya sa mga ito. Pero iniwasan niyang gamitin ang itak. Nakipagbuntalan siya, napakiramdam niya pa nga, ay para bang wala na yung katapusan. Dahil sa marami ang kanilang bilang. Iyon na yata ang para kay Pilo na pinakamahabang sandali ng kanyang buhay na nais na niyang matapos. Dahil nararamdaman na niya yung mga sakit sa kanyang katawan. Ngunit nakahandusay na siya sa lupa, ay walang tigil pa rin sa kakabuntal ang ilan sa mga ito sa kanya. Isa nga sa kasama ng mga ito ang nagsabing siya'y tigilan na
pagkat wala na rin namang magagawa. Pero hindi pa rin tumigil ang tatlo sa mga ito at ayaw talagang paawat. Galit na galit ang isa sa tatlo na ang gusto yata'y patayin talaga si Pilo. At nang hindi pa nga ito makontento ay nagagila pa ng kahoy upang ipanghampas sa kanya. Inawat ito ng kanyang mga kasama dahil nangamba sila na baka mapatay nito si Pilo. At siguradong pagdurusa niya iyon sa kulungan. At ayaw nilang mangyari iyon sa kanilang kaibigan. Kaya ganun na lamang ang ginawa nilang pag-awat dito. Pero nabigo sila. At nang makakuha nga ito ng pamalo, ay mabilis niyang nilapitan si Pilo. Nanoy duguan na at nakahiga pa rin sa lupa na namimilipit. Iniangat ng lalaki ang hawak na pamalo. At nang kanya na iyong ihahampas, ay nabigla si Pilo. Kaya mabilis niyang binunot ang kanyang balisong at kaagad na binuksan. Nagmamadali siyang kumilos at kanyang inundayan ng saksak yung lalaki. Magkakasunod na saksak. Hindi nila lubos na naisip na may itinatago pala itong tapang, na may kakayahan at handa pala itong pumatay. Dugo ang bumagsak ang lalaki sa lupa at nagmakaawa kay Pilo. Hindi rin namang gusto ni Pilo ang nangyari. At nung sandali ngang iyon, ay nakaramdam na kaagad siya ng matinding pagsisisi sa kanyang nagawa. Inalalayan niya yung lalaki. Maya-maya ay napansin niyang nariyan na yung matanda at lumapit sa kanila. Tang, di ko po sinasadya. Ayoko pong makapatay ng tao. Halos naiiyak na sabi ni Pilo sa matanda. Alam ko, iho. Alam ko. Sandali lang at hayaan mo ako. Lumuhod sa tabi nila yung matanda. Ipinikit nitong sandali ang kanyang mga mata habang mayroong inuusal. Pagmulat nito ay kanyang idinampi ang dalawang palad doon sa bahagi nung katawan ng lalaki kung saan ito nagtamo ng pinsala. At ikinabigla ni Pilo ang kanyang mga nakita. Sa isang iglap ay biglang naghilom yung mga sugat nito. At unti-unti nang nawala ang pamumutla. Ngunit wala pa rin itong malay. Sinabi ng matanda na maaari nang mapanatag si Pilo pagkat magiging maayos na ang kalagayan ng lalaki. Kinamusta ni Pilo ang matanda ukol sa mga tinamo nito. Ngunit parang hindi naman ito nakante. Para bang wala nangyari. Hindi katulad niya. Nahirap na siya magsalita at kumilos. At napapangiwi sa tindi ng sakit. Halos hindi pa nga siya makatayo. Kung kaya, siya pa nga ang inalalayan ng matanda. Niyaya siya nito sa kanyang bahay at sinabi kay Pilo na kanya siyang gagamutin. At nagulat si Pilo nang makita ang kalabaw ng matanda na hindi tinangay ng mga magnanakaw. Sinabi ng matanda na siya na lamang ang sumakay sa kalabaw at siya'y maglalakad na lamang. Tumanggi pa sana si Pilo noong una dun sa matanda, ngunit ipinagpilitan nito ang gusto. Kung kaya, sumunod na rin siya. Pagkat nahihirapan na rin talaga siyang kumilos. Malayo-layo din ang bahay ng matanda mula dun sa pinangyarihan. Pagdating nila doon, ay pinagtimpla pa siya nito ng mainit na kape. At pagkatapos, ay tsaka inasikaso ang kanyang mga sugat at bugbog na kanyang tinamo mula sa mga lalaki. At tulad ng nangyari doon sa lalaki, at ang totoo, pagsubok ko lamang sa iyo ang nangyaring iyon sa mga magnanakaw. Alam kong hindi ka makakatiis. Wala naman talagang magagawang anuman sa akin ang mga damo na yon. Pero maiba ako. Ang totoo ay may pakay ako sa iyo, Pilo. Nagtaka si Pilo sa sinabing iyon ng matanda sa kanya. May
Pakay po kayo sa akin. Bakit po? Ano pong kailangan niyo sa akin, Tang? At paano niyo po pala ako nakilala? Sunod-sunod na tanong ni Pilo sa matanda. Pero siya na rin ang sumagot at sinabi ni Pilo na mahabang kwento din po ba, Tang? Kaya natawa sa kanya yung matanda. Nagsalita itong muli at sinabing, hindi, Pilo. Ang totoo ay matagal na kitang minamatyagan. Alam ko ang mga ginagawa mo at masasabi kong nakikilala kong iyong pagkatao. Kaya hindi mahirap malaman kung ang tungkol lang sa iyong pangalan ang ating pag-uusapan. Pagpapaliwanag sa kanya nung matanda. At ang totoo, pagsubok ko lamang sa iyo ang nangyaring iyon sa mga magnanakaw. Alam ko, ganun po ba, Tang? Pero bakit po? Bakit niyo po ako minamatyagan? Tanong muli ni Pilo sa matanda. Pilo, matanda na ako. At hindi naman siguro lingid sa iyo na hanggang sa mga sumandaling ito ay patuloy pa rin at laganap ang mga kaguluhan at karahasan. Hindi pa rin natitigil ang mga walang kabuluhang pagpatay. Maraming buhay na ng mga inosente ang nasasayang. May mga iniinda na ako, Pilo, sa loob ng aking katawan. Bunga ng mahabang panahon kong paglalakbay at pakikipaglaban sa kasamaan at sa mga kampon ng kadiliman. Seryosong pagpapahayag nito sa kanya. Nais ko nang magpahinga, Pilo, at ikaw ang napili kong magpatuloy ng aking sinumpaang gampanin. At huwag kang tatanggi, Pilo. Sabihin na lang nating ikaw talagang nakatadhanang humalili sa akin. Nagulat si Pilo pagkat hindi niya inaasang sasabihin ng matanda ang mga bagay na yun sa kanya. Pero paano ko tang gagampanan ng tungkuling sinasabi po ninyo? Wala naman po akong sapat na kakayahan. Nagugulang tanong ni Pilo sa matanda. Mabuti kang tao, Pilo. Nagtataglay ka ng malinis na puso. At ang mga katangiang iyan ay sapat na. Ang kakayahan at husay ay panigunda na lamang. Kusa mong matututunan ang mga bagay na yan, Pilo. Basta sumang-ayong ka lang at bukal mong tanggapin sa iyong kalooban ang aking ipagkakaloob sa iyo, ay malalaman mo ring lahat. At wala kang dapat pang ipag-alala. Panandali ang napaisip si Pilo. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at tinatansya kung kaya nga ba niya talagang gampanan ang mga tungkuling binabanggit sa kanya nung matanda. Napabuntong hininga siya. Ano, Pilo? Tinatanggap mo na ba? Kung nakahanda ka na atin ang sisimulan ang pagsasali ng aking kapangyarihan sa iyo. Napatingala si Pilo at agad na pausal. Nakiusap siya, nagabayan at sana'y tamang kanyang naging pagpapasya. Nang kanyang gagawin ay para sa ikabubuti at kapakanan ng nakararami. Opo, Tang, nakahanda na po ako. Maluwag ko pong tinatanggap ang iniaalok niyo sa akin. Malugod ko pong tinatanggap ang tungkuling nais niyo pong iatang sa akin, Tang. Buong siglang sabi ni Pilo sa matanda. Mabuti kung ganon. Sige, magsimula na tayo. Nais ko lamang
ipaalala at sabihin sa iyo, Pilo, na hindi magiging madali ang proseso ng gagawin nating ito. Kung kaya, ihanda mo ang iyong sarili. Paliwanag sa kanya nung matanda. O putang, magalang na sagot naman ni Pilo. Pinapwesto na nung matanda si Pilo at nagharapan silang dalawa habang parehong nakaupo. Maya-maya pa ay nagsimula ng umusal yung matanda at may lumabas mula sa kanyang bibig at ganun din sa kanyang dalawang braso. Na nakita ni Pilo na bumuka ang balat ng matanda at mula doon ay lumabas ang tag-isang butil. Inutusan siya ng matanda na kanyang kunin ang mga iyon. Habang yung nasa bibig naman nito ay nananatiling kagat-kagat pa rin ng matanda. At nang dumampi na iyon sa mga daliri ni Pilo, ay nagsimula ng umihip ang malakas na hangin. Lumilikha na ng ingay ang mga sanga at dahon sa labas. Napasigaw si Pilo nang bumuka ang balat niya sa magkabilang braso. At mula sa kanyang mga kamay ay kusang lumutang ang dalawang butil at pumasok sa tila sugat na iyon sa kanyang balat. Habang yung nasa bibig naman ng matanda ay kumilos na rin papunta sa tapat ng bibig ni Pilo. Pero naroon pa rin si Pilo at nakatagilid na nakahiga sa sahig ng kubo. Tumayo yung matanda at sinabing nagawa na niya yung kanyang misyon sa lugar na iyon nila Pilo. Nagpaalam na ito sa kanya at nagpasalamat. Makapagpapahinga na rin daw siya makaraan ng napakahabang panahon ng pakikipagtunggali sa kasamaan. Pero bago pa ito tuluyang lumisan, ay may kinuha ito mula sa kanyang bulsa na isang supot ng tela na kulay itim. Kanya iyong inilagay sa kamay ni Pilo. At sinabing iyon ay kanyang basahin. At kanya nang iniwan si Pilo. Naiwan si Pilo na nakatulala doon sa kubo. Habang dahan-dahan na naglalakad papalayo yung matanda. Samantala, sa bahay naman nila Pilo, ay para ng trumpo ang kanyang ina sa kakahanap sa kanya. Lahat na yata ng kanilang kanayon ay napunta na nito at napagtanungan. Pero, hindi pa rin niya magawang matagpuan ang nag-iisang anak. Sila na lamang dalawa sa buhay. Maaga silang inulila ng kanilang haligi ng tahanan. Nandapuan ito ng matinding sakit. At dahil sa kapos sa salapi, kung kaya hindi na nila ito nagawang maipagamot pa nang upang sa ganon ay magapan. At sa murang ang edad ni Pilo ay iniwan na sila ng kanyang ama. Mabilis na lumipas sa mga oras. Tirik na ang araw. Pinagpapawisan na ng butil-butil si Pilo ay naroon pa rin siya sa kubo at nakahiga. Pakiramdam niya ay wala pa rin siyang lakas. Kung kaya kahit nais na niyang ikilos ang kanyang katawan ay hindi pa rin niya magawa. Tanging mga daliri lamang niya ang kaya niya palang pagalawin. Nakatulala pa rin siya na paminsan-minsan ay napapakurap. Bumalik na sa kanilang tahanan ang kanyang ina. Luba na ito nag-aalala para kay Pilo. Lalo pa nga. At sunod-sunod ang mga patayang nagaganap doon sa kanilang baryo. Nalipasan na rin ito ng gutom sa kakahanap sa kanya. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, ay nagawa na rin ni Pilong makaupo. Nakasandal na siya sa isang haligi ng kubo at iniipon ang kanyang lakas para makatayo. Pakiramdam niya ay para bang namanhid ang buo niyang katawan. Nahirap siyang igalaw ito. Huminga siya ng malalim at bumuelo. Sa wakas, ay nagawa na rin niyang makatayo. At unti-unti na rin nanunumbalik ang dati niyang lakas. Ilang sandali pa, ay may naramdaman na siyang kakaiba. Parang napakagaan ng kanyang pakiramdam at napakaluwag ng kanyang paghinga. May kakaibang lakas at pwersa siyang naramdaman.
At nang ikiyom niya ang isa niyang palad, ay naramdaman niyang parang may naipong lakas doon. Sinubukan niyang isuntok iyon sa haligi. At nagulat siya nang makitang napingas ang malaking bahagi noon. Ay hindi man lamang siya nakaramdam ng anumang sakit. Wala rin naging pinsala sa kanyang kamao, kahit nga galos man lamang ay wala. At nang naisip niyang lumabas na ng bahay, ay biglang nagtaka si Pilo. Nang sa isang iglap ay wala na siya sa dati niyang kinatatayuan at nasa labas na ng kubo. Namangha siya at hindi makapaniwala. Ito pala yung kapangyarihang sinasabi sa akin ni Tatang. Nawika ni Pilo sa kanyang sarili. Hanggang sa bigla niyang naalala ang kanyang ina. Kung kaya, nagmamadali na niyang tinakandaan pauwi sa kanila. Pagdating ni Pilo sa kanila, naabutan niyang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kanilang hapag. Nasapu-sapu nito ang kanyang noo. Nay, wika ni Pilo. Paglingon ng kanyang ina, ay tila ba nagulat pa ito at kaagad na tumayo para siya iyakapin. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Nag-aalalang tanong nito. Mahabang kwento, Nay. Tsaka inay naman, hindi na po ako bata. Dagdag na sabi pa ni Pilo. Oo anak, naiintindihan naman kita. Pero kahit binata ka na, ay kailangan mo pa rin magpaalam sa akin kung saan ka magpupunta. Nang upang sa gano'n naman, ay hindi naman ako masyado nag-aalala. Opo, inay. Maagap na tugon naman ni Pilo sa kanyang ina. Kumain na sila at kanilang pinagsaluhan ang natirang ulam na niluto ng kanyang ina noong nagdaang gabi. Kinagabihan, hinintay lang ni Pilo na makatulog ang kanyang ina. At dahan-dahan na siyang lumabas ng kanilang bahay para ipagpatuloy yung kanyang ginagawang paghahanap sa salarin na kumitil na ng ilang buhay ng kanilang mga kababaryo. Naisip niyang simulan ang kanyang paglilibot sa may ilaya. Malakas kasi ang kutob niya na baka doon naman maisipang maminsala nung kanyang hinahanap. Dahil kanyang pinag-aaralan ang galaw nito. At wala pa yung nabibiktima doon. Kaya, nagmamadali na niyang tinungo yung lugar. At di pa man siya nakakalapit sa unang bahay, ay nakarinig na siya ng malalakas na pagsigaw. Boses iyon ng isang babae. Mabilis na nagtago si Pilo. Pinagmasdan niyang mabuti ang paligid. Na kahit napakadilim, ay kasing liwanag ng katanghaliang tapat ang kanyang pagtingin. Kung kaya hindi na nagawang makapagkubli pa nung nang akyat ng bahay. Nakita niya itong mabilis na tumatakbo at gustong tumakas mula sa asawa ng biktima nitong may hawak na itak. Nasa kasamaang palad ay sa kabilang direksyon naman ito nagpunta at nalin lang siya nung tiktik. Mabilis nang kumilos si Pilo bago pa tuloy makalayo yung aswang. Nagmamadali niya itong sinundan. Pero bigla naman ito nagbago ng anyo at ginaya ang wangis ng isang pusa. Ngunit hindi niya malilinlang si Pilo pagkat nasaksihan nito ang ginawa niyang pagpapalit anyo. Mabilis na bumali ng katamtamang laki ng puno si Pilo na maaari niyang gawing sibat. At biglang napahinto yung pusa. Ang bigla na lang sumulpot si Pilo sa kanyang harapan at hinarang siya. Umarang si Pilo sa kanyang daraanan. Inangilan siya nito at nagpahiwatig na ito ay lalaban. Kaya naman, hindi na siya nag-atubili pang gamitin yung hawak niyang sibat. Nilundag siya ng pusa ngunit hindi na nito nagawa pang makalapit kay Pilo nang tamaan niya ito ng kanyang sibat. At ito ay natuhog. Nabumaon pa yung kahoy sa lupa. Kung kaya, kahit anong pagpupumiglas nito, ay hindi na niya nagawa pa makaalis mula doon. Lumapit si Pilo at lumod sa tabi ng pusa.
Nakaramdam siya ng matinding galit para dito. Naalala niya kasi yung mga kababaero nilang napatay. Gamit ang kanyang kakaibang lakas, ay kanyang pinilipit ang leg nito. Dahil doon, ay binawian na ito ng hininga. At nang tumayo na si Pilo, ay unti-unting nanumbalik sa dati nitong anyo yung pusa. Isang lalaki na walang saplot ang tumambad sa kanya. Nangingintab ang katawan nito dahil sa ipinahid na langis. At kanyang nakilala kung sino ito, si Badong. Isang kilalang lasinggero sa kanilang baryo. Pero nagtaka siya kung bakit at kung papaano ito naging aswang. Kaya biglang napaisip si Badong na posible rin na pati ang pinsan nitong si Kiko na lagi nitong kasakasama ay isa ring aswang. Kung kaya nagpasya si Pilo na ang sunod niyang gagawin ay ang subaybayan nito. Nang sumunod na araw ay mabilis na kumalat ang balita ukol sa kababaero nilang taga-Ilaya na nakunan dahil sa kagagawan ng isang tiktik. At natagpuan ang bangkay ni Badong malapit sa bahay ng mga ito. May tama ng kahoy na ginawang sibat at bali ang leeg. Galit na galit ang asawa ng nakunan. Pero matinding galit din ang naramdaman ni Kiko dahil sa pagkasawi ng kanyang pinsan. At naisipan nitong gumanti. Kanyang isinumpa na mas lalo pa siya mag-aasik ng lagim. At una na sa kanyang listahan ay yung mag-asawang taga-Ilaya na pinasok ng kanyang pinsan ang bahay. Pero wala siyang kamalay-malay na may mga matatalas na matang nagmamatsyag at nakasubaybay na sa kanya. Namatyaga siyang minamanmanan. At ito'y walang iba kundi si Pilo. Ang buong akala ng marami sa kanilang mga kababaryo ay naalutas na ang kanilang mabigat na suliranin ukol sa aswang na siya naghahasik ng lagim sa kanilang baryo. Isip kasi nila ay nag-iisa lamang ito. Natanging si Badong lang ang may kagagawan ng lahat ng naganap na patayan doon sa kanila. Kaya naging kampante ang marami sa kanila. Nanumbalik sa dati nilang bisyo at gawain ang karamihan sa mga kalalakihan na nakikipag-inuman sa gabi at nagpapaabot ng alanganing oras sa daan. Samantala, sa bahay naman nila Pilo, ay palihim niyang binabantayang makatulog na ang kanyang ina, nang upang sa ganon ay magawa na niyang makalabas. Ilang oras din ang matyagaan niyang hinintay bago patuluyan itong nakatulog. At nang makita niyang mahimbing na nga itong natutulog, ay wala na siyang sinayang na sandali. Isinukbit na niya yung kanyang itak at mabilis niyang tinungo ang bahay ni Kiko. Pero hindi na niya ito inabutan doon. Naroon pa nga ang bote ng langis na ginamit nito. Pinag-isipang mabuti ni Pilo kung saan maaaring nagtungo si Kiko at naisip niyang balikan yung bahay ng kanilang kababaryo na nasa Ilaya. Dahil natatandaan niyang ang sama ng tingin ni Kiko sa mag-asawa nung naroon ito sa kapulungan ng mga taong nakikiusyoso sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Halos takbuhin na ni Pilo ang daan at hindi nga siya nagkamali. Dahil naabutan niyang nasa bubungan na si Kiko at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon para atakihin yung mag-asawa. Mabilis na umusal si Pilo at sa isang kisap mata, bigla na lamang ito naglaho. Nagulat naman si Kiko nang maramdamang mayroong nasa kanyang likuran at kaagad itong napalingon. Nabigla ito at napanganga nang makita si Pilo. At hindi na nito nagawa pang makapagsalita nang bigla na lang gumuhit ang isang mahabang sugat sa kanyang leeg. Napahawak na lamang ito doon at nahulog. Wala na itong buhay nang bumagsak sa lupa. Halos matagpas ang ulo nito at humiwalay sa kanyang leeg dahil sa lakas ng pwersang ibinigay ni Pilo sa pagkakataga dito. Tama nga ang hinala ni Pilo na maging ang pinsan ni Badong na si Kiko
ay isa ring aswang. At nagawa niya itong mapatay gamit ang kanyang itak. Nang maaktuhan niya ito mismo sa bubungan ng mag-asawa na kanayo nila na taga-Ilaya at sina Dino at Lilia. Muntik nang matagpas ng tuluyan ang ulo nito dahil sa lakas ng pagkakataga sa kanya ni Pilo. Nahulog ito't bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Maya-maya ay nariyan na at tumatakbong lumapit ang lalaki na asawa ng nakunan na si Dino. Nagimbal siya sa kanyang nakita, lalo na nang kanyang makilala kung sino ang isa pang aswang na nagtangkas sa buhay nilang mag-asawa. Tulad ni Badong ay wala ring anumang saplot si Kiko at nangingintab din sa ipinahid na langis. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang asawa ni Dino na si Lilia. Pagkakita niya sa bangkay na nakahandusay ay agad din niyang binawi ang pagkakatitig dito. Dahil sa hindi niya kayang pagmasdan iyon ng matagal. Dahil na rin sa nakakakilabot na itsura noon. Napayakap siya sa kanyang asawa. Nagtaka sila kung sinong may kagagawan ng pagkakapatay kay Kiko. Wala silang ideya kung sino ang biglang dumating at iniligtas sila. Iginala pa nga ni Dino ang kanyang mga mata na sinusubukang makita kung meron pang ibang taong naroon maliban sa kanilang mag-asawa. Pero wala na siyang nakita. Sila na lamang ang naroon na mag-asawa kabilang ang bangkay ng aswang na si Kiko. Nang sumunod na araw ay muling dumagsa ang maraming tao doon sa Ilaya upang makiusyoso. Gulat na gulat ang marami sa kanila pagkat hindi nila inaasahan na hindi lamang pala iisa ang aswang. Dumating din ang mga taga-barangay at mga otoridad. Kasama sa kanilang pag-iimbestiga ay kanila munang isinama si Dino para sagutin ang ilan nilang mga katanungan. Gusto lang nilang magkaroon ng dagdag na ideya kung sino talaga ang pumatay kay Kiko. Dahil kumbinsido naman sila na hindi si Dino ang may gawa noon. Pagkat ipinakita niya na iba ang daan ng kanyang itak kaysa sa nakitang hiwa sa leeg ni Kiko. At naniniwala naman sila sa mga isinalaysay nito dahil tumutugma namang lahat. Pero nang naroon na sila sa munisipyo kasama si Dino, ay wala naman siyang maibigay na karagdagang impormasyon sa totoong pumaslang kay Kiko. Pagkat nadatnan na lamang niya itong nakahandusay na sa lupa at wala ng buhay. Sinabi pa niya sa kanila na kahit anino nga nung gumawa noon, ay hindi nila nakita mag-asawa. Sinubukan pa nga raw niyang hanapin kung may ibang naroon ng mga pagkakataon na yon. Pero wala naman siya nakita maliban sa kanila. Dahil sa mga ipinahayag na yun ni Dino, ay pinawala na siya at pinauwi na ng mga pulis. Alam nilang walang patutunguhan ang pagtatanong nilang iyon at masasayang lang pare-pareho ang kanilang mga panahon. Samantala, sa bahay nila Pilo, Anak, anak, gising na. Tanghali na. Bakit napapansin ko yata na tila napapadalas ang hindi mo paggising na maaga? Ito mga nagdaang araw. Parang lagi kang puyat. Ano bang pinagkakabalan na pinagpupuyatan mo? nagtatakang tanong ng kanyang ina kay Pilo. Wala naman, inay. Medyo napapasratan talaga siguro ako ng tulog nitong mga nakaraan. Pagpapalusot ni Pilo. Ah, ganun ba? O siya, bumangon ka na. At nang ikaw ay makakain. Opo, inay. Ililigpit ko lang po itong hinigaan ko at susunod na po ako sa inyo. Sa kabilang panig naman ng kanilang baryo, isang lalaki ang nagmamadali. At ito ay si Insyong. Halos ayaw nitong huminto sa ginagawa niyang pagtakbo. Hanggat may natitirang lakas at kaya pa ng kanyang mga tuhod, ay hindi talaga ito tumigil.
Maya-maya ay natanaw na niya yung bahay na kanyang destinasyon. Pakay niyang makausap si Aling Epang. Lalo pa siya nagmadali. At malayo-layo pa ay tinawag na niya ang matanda. Una nang sumilip ang anak nitong binata at inaalam kung sino ang tumatawag sa kanilang ina. Maya-maya ay nakita na rin ni Ensyong ang magandang anak na dalaga ni Aling Epang na si Dulce. At tinawag nitong kanyang ina at sinabing parating si Ensyong. Ilang sandali pa'y nasa bakuran na nila ito. Hinihingal lang matindi at pawisan. Tinanong siya ni Dulce kung anong kanyang pakay sa kanilang ina. Pero tumanggi itong sabihin sa kanya. Mayroon lang daw silang mahalagang pag-uusapan ni Aling Epang. Hindi nagtagal ay lumabas na rin si Aling Epang at hinarap niya si Ensyong sa may tarangkahan nila. Magandang araw po sa inyo, Aling Epang. Kaagad na bati sa kanya ni Ensyong. Magandang araw din sa iyo. Kanyang tinanong si Ensyong kung anong dahilan at bigla itong napasugod sa kanila. At bakit parang putlang-putla ito at takot na takot? Nais ko po sanang makausap kayo ng sarilinan. Kung maaari po ay tayong dalawa lang. Sabay na patingin sa dalawang anak ni Aling Epang na naroon sa may bintana na nakamasid sa kanila at nakikinig. Nahalata naman kagad ni Aling Epang na may mahalagang sasabihin sa kanya si Ensyong na hindi maaaring marinig ni numan. Kung kaya, kanya itong hinawakan sa kamay at iginiya na sumunod sa kanya. Nagpunta sila doon sa may dabog, doon sa likod bahay. Ano ba yung importanteng bagay na nais mong sabihin sa akin, Ensyong? Tanong kagad sa kanya ng matandang babae. Aling Epang, marahil ay hindi nyo pa po nababalitaan ang ukol sa nangyari sa dalawa kong kabarkada na magpinsan na sina Badong at Kiko. Bakit? Ano bang nangyari sa kanila? Muling tanong sa kanya ng matanda. Wala na po sila, Aling Epang. Patay na po sila. Pinatay po sila. Natatarantang pahayag ni Ensyong sa matanda. Ano? Ano ka mong sinabi mo? Anong nangyari yun? Nagtatakang tanong uli ni Aling Epang. Sinong pumatay sa kanila? Hindi ko nga rin po alam, Aling Epang. Pero malakas ang kutob ko na isusunod na po ako. Kaya nga po, nagpunta kaagad ako dito sa inyo para humingi ng tulong. Baka meron pa po kayo nung paborito naming pagkain na makapagbibigay sa akin ng karagdagang lakas. Bakit? Hindi mo na ba kayang kumuha ng sarili mong makakain? At sumadya ka pa talaga dito. Aling Epang, kung gagala ako para humanap ng aking makakain at ganito lang ang tangi kong kakayahan, delikado pong lagay ko. Siguradong madali akong mapapatay kung sino man yung lintik na yon na tumutugi sa amin. At pihadong matutulad ako sa magpinsan na Badong at Kiko. Kaya nga po ako nagpunta rito sa inyo para humingi po ng kaunting tulong na sana naman po ay mabigyan nyo ako nang upang sa ganon ay madagdagan naman ang aking lakas.
Para pag nagkaharap kami nung hayop na yun may laban naman po ako. At magagawa kong maipagtanggol ang aking sarili. Bueno, sige, manahimik ka na at ayaw ko nang marinig pa ang sunod mong mga sasabihin. Halika, sumunod ka sa akin. Tinahak ni Aling Epang ang isang makipot na daan at sumunod nga sa kanya si Insyong. Masukal ang kanilang dinaanan. At nang hawiin ni Aling Epang ang isang makapal na pumpon ng mga halaman at mga sanga, ay tumambad kay Insyong ang isa pang kubo. Oh, yan. Isinama na kita mismo dito sa aking pinakamamahal at itinuturing kong aking magandang kaharian. Pero, wag na wag mong ipagsasabi kahit na kanino ang ukol sa kuta kong ito, Insyong. Maliwanag. Pasinghal na sabi nito na may pagbabanta. Hopo Aling Epang. Makakaasa po kayo. Mapagkakatiwalaan niyo naman po ako At pumasok na sila sa kubo ng matanda. Mula sa ilalim ng katre ay may kinuha itong isang luma at malaking garapon na naglalaman ng likido na nag-aagaw na sa pagkapulat itim ang kulay. At mayroong nakababad doon. Ano po yan, Aling Epang? Mabilis na tanong ni Insyong. Ano pa? Edi yung ipinakain ko sa inyo noon ng mga barkada mo. Yung sinasabi mong paborito nyo. May pagmamalaki at natatawa pang sabi sa kanya ng matanda. Hindi naman makapaniwala si Insyong na ganun pala ang tunay na itsura noon. Binuksan ni Aling Epang yung garapon at kaagad na umalingasaw ang mabaho at malansang amoy nito. Agad na napabaling ang ulo ni Insyong at napatakip ng kanyang ilong. Sabay tanong sa matanda kung bakit ganon ang amoy nito. Samantalang ipinakain sa kanila ay hindi naman ganon. Mabango at talagang masarap. Malinamnam. Masarap din naman ito. Maghintay ka lang at mapapatunayan mong totoo ang sinasabi ko. Yung inihain ko kasi sa inyo noon ay naiproseso ko na yon. Kung kaya mabango. Nang upang sa ganon, hindi naman magduda ang sino mang kakain noon. Mag-isip ka nga, Insyong. Ganun po ba? O sige po. Kumuha si Aling Epang ng nakababad na karne mula doon sa garapon at ibinigay kay Insyong. Nagatubili pa si Insyong ng kanyang tanggapin niyon. Sige na, kanin mo na, Insyong. Subo mo. Nang malaman mong yan din mismo yung ipinakain ko sa inyo noon. Ilang beses pa iyong tiningnan muna ni Insyong na habang tinitingnan niya iyon ay napapatingin din siya kay Aling Epang. Sige na, isubo mo na. Ano pa bang hinihintay mo? At wala na ngang nagawa pa si Insyong. Kanya iyong isinubo at nanlaki ang kanyang mga mata nang sumayad na iyon sa kanyang dila at malasahan. Aba, Aling Epang, tama nga po kayo. Masarap nga po ito. Ito rin nga yun. Ito nga rin mismo yung inihain nyo sa amin noon. Diba? Kaya mo pa kasing maniwala sa akin. Masarap pa. Anong nararamdaman mo?
Sinabi ni Insyong kay Aling Epang na nararamdaman na niyang nadaragdagan ang kanyang lakas. Kaya inasab pa ni Insyong ng inasab ang natitirang karne na hawak niya sa kanyang kamay, na akala mo ay aagawan dahil sa paraan ng kanyang pagkakahawak dito. Pigil hininga niya iyong nilasap at sunod-sunod ang kanyang ginawang pagkagat. At sa ilang sandali lang ay kanya nang naubos ang malaking tipak na iyon ng karne. Napatingala si Insyong at iniunat pa ang dalawang kamay na tila ba nagmamalaki ito sa nakamtang karagdagang lakas. Humanda ka sa akin ngayon. Wika pa nito ng kanyang pinatutungkulan ay ang pumatay sa magpinsan na Badong at Kiko. Samantala, habang nagpapahinga matapos na makapananghalian si Pilo, ay iniisip niya kung mayroon pa bang natitirang aswang sa kanilang baryo. Hindi niya kasi masiguro kung yung magpinsan nga lang ba talaga ang aswang na pumapatay doon sa kanilang lugar. Bigla niyang naalala ang barkada ng magpinsan na si Insyong. Naisip niyang palagi din nila itong kasama. At kung hindi ito aswang, ay pihadong pinagtangkaan na sana ng magpinsan ang buhay nito. Dahil nga sa palagi itong nakabuntot sa kanilang dalawa. Kung kaya, marami silang pagkakataon na maisagawa ang pagpatay dito. Pero, buhay pa rin ito. At kung hindi pa napatay yung magpinsan, ay siguradong magkakasama pa rin sila. Kaya nagpasya si Pilo na ang sunod naman niyang susubaybayan ay si Insyong. Hanggang sa bigla niyang naalala yung libreta na ibinigay sa kanya ng matanda. Kanya yung kinuha at binuklat. Nagtaka siya kung anong kahulugan ng mga salita na kanyang nabasa. Noon labang niya nakita ang maganang uri ng kataga sa tanang buhay niya. Hindi niya alam kung ano bang lengguwahe iyon. Basta kanya yung binasa tulad ng bilin sa kanya ng matanda. At sa bawat kataga na kanyang nababasa ay nagliliwanag iyon. Kung kaya makailang ulit tumingala si Pilo at sinisipat ang araw, nano'y tirik na tirik. Ilang beses din siyang lumipat ng pwesto pagkat naisip niyang tinatamaan marahil ng sinag ng araw kung kaya nagliliwanag ng ganon. At naabala siya sa kanyang pagbabasa pagkat siya ay nasisilaw. Pero kahit saan siya magpunta, kahit hindi naabot ng liwanag ng araw, ay kusa talaga nagliliwanag yung mga salitang nakasulat doon matapos niyang basahin. Mahiwaga talaga. Naibulalas ni Pilo sa kanyang sarili. Ito na marahil yung sinasabi sa akin ng matanda na magbibigay ng lihim na karunungan. Kaya, mas lalo pang nasabik si Pilo at pinagpatuloy niya ang kanyang pagbabasa. Maya-maya, ay nakita niyang kanyang ina na paparating. Kung kaya, nagmamadali niyang itinago yung libreta. May dalang mga gulay ang kanyang ina. Galing na pala ito sa kanilang hardin. Nay, tulungan ko na po kayo. Pagpipresenta niya sa ina ng kanya itong sinalubong. Ay, salamat anak. Natutuwang wika naman ng kanyang ina. Matapos niyang mailagay sa itaas ng kanilang hapag ang mga gulay na pinitas ng kanyang ina, ay nagpaalam siya dito na kung maaari ay aalis na muna siya at nais niyang maligo sa ilog. Kaagad naman pumayag ang kanyang ina at pinaalalahanan lamang siya na mag-ingat. Pero ang totoo ay sisimulan na ni Pilo ang pagbabantay sa bawat kilos ni Insyong. Kaya paglabas niya ng kanilang bahay, ay nagmamadali niyang tinungo ang bahay nito. Hindi siya masyadong lumapit at kanya lang pinagmasdan ng kanilang tahanan sa di kalayuan. Pero mahigit isang oras na siyang naroon, ay hindi niya nasilayan kahit man lang anino nito. Kaya napaisip siya kung saan kaya ito maaaring nagpunta. Malakas kasing paniniwala niya
na dapat ay nasa bahay lamang ito. Pagkat wala ng kanyang mga kabarkada. Siguradong wala rin ito sa lamay na magpinsan. Dahil sa kahihiyan, ay hindi naman na sila ibinurol pa ng kanilang malalayong kaanak. Uli lang lubos na kasi pareho ang magpinsan at sila lamang ang magkasamang namumuhay. Naaksidente kasi ang kanilang mag-anak na minsang dumalo sila ng kasalan sa Karatig Lalawigan. At maswerteng nakaligtas lamang si Badong at Kiko. Pero ang kanilang mga magulang at mga kapatid ay nangamatay na lahat. Kaya tayong malalayong kamag-anak lamang ang maaaring magkasikaso sa kanilang mga labi. Pero dahil sa nangyari at natuklasan ng mga tao, ay halos itanggi na nga rin silang kamag-anak ng mga ito. At kaagad ngang ipinalibing ang kanilang mga bangkay. Kaya nagtaka si Pilo kung saan kaya naroon si Insyong. At tiyaga pa naghintay na may kalating oras si Pilo. Pero wala talagang Insyong na dumating. Kaya nagpasya na siyang umalis. Nilisan na niya ang bahay nila Insyong. At nagbaka sakaling makita niya ito sa daan. Isa lang naman ang dinaraanan ng lahat dun sa kanilang baryo, palabas at papasok ng kanilang nayon. Kaya doon naghintay si Pilo. Nagtago siya sa tabi ng isang malaking puno ng akasya. At wala pang 10 minuto, ay nakita na niya si Insyong na naglalakad. Pero nagtaka siya kung bakit wala sa ayos ang lakad nito. Hindi rin naman iyon lakad ng isang nakainom o lasing. Nakayuko ito na nakalaylay ang mga kamay na halos sumayad na nga sa lupa. At ang mga buhok nito ay nakatayo na nakabuhagag. Kaya kinutuban na si Pilo ng hindi maganda. Mukhang tama nga ang aking hinala. Nasabi ni Pilo sa kanyang sarili. Aswang rin nga ang tinamaan ng lintik. Dagdag na sabi pa niya. At napansin niya ang mga mata nitong pulang-pula na tila ba may naipon dugo at nangingitim ang palibot noon. Habang maputlang maputla naman ang kanyang mukha at wala itong tigil sa paglalaway habang naglalakad na hindi basta-basta napapatid hanggang sa sumayad na sa lupa. Dahan-dahan ang inilabas ni Pilo ang kanyang itak. Pero naramdaman siya ni Insyong at kaagad na napatingin sa kanyang direksyon. Mabilis siyang sinugod nito na para bang nakakita ng isang putahing masarap. Nang buong akala niya ay madali lamang niyang masisila si Pilo at kanya na itong itinuring na pagkain. Sumigaw si Pilo at pinigilan si Insyong. Nagkunwari siya at kanyang sinakyan ang maling akala nito. Habang papalapit ng papalapit si Insyong, ay nagmakaawa pa kunwari si Pilo. Pero nung uli, ay sinabi niyang mapipilitan na siyang lumaban kapag hindi ito tumigil at nagpaawat. Pero isang nakakalokong ngisi lamang ang iginanti nito sa kanya, na para bang kanyang sinasabi na yung itak ni Pilo at paglaban nito ay wala ring magagawa. Na walang kalaban-laban sa kanya si Pilo. At nang mga ilang dipa na lamang ang layo nito kay Pilo, ay kaagad na itong lumundag. At plano nitong sunggaban at sakmaling kaagad si Pilo. Pero nabigla ito. At laki niyang pagtataka kung papaanong naiwasan pa siya ni Pilo. At lumampas ang ginawa niyang pag-atake. Kaagad itong nagmaniobra at muling sinugod si Pilo. Pero itak nito ang mabilis na sumalubong kay Insyong. Ngunit nagawa ding makaiwas nito. Kung kaya, nadapisan lamang ito sa kanyang balikat. Dahil sa pangyayari, ay natunugan na nito na si Pilo pala ang taong pinaghandaan niya. Halos hindi pa makapaniwala nung una si Insyong na si Pilo ang taong tumapos sa buhay ng dalawa niyang kabarkada. Galit na galit ito at sinabing kanyang pagbabayarin si Pilo
sa mga ginawa nito sa magpinsang Badong at Kiko. Tahimik lamang si Pilo at kanyang binabantayang mabuti ang bawat ikinikilos ni Insyong. Wala siyang panahong makipag-usap dito. Muling pumihit si Insyong at humanda na namang umatake. Pero laking gulat na lamang ni Insyong nang bago pa siya makabuelo para muling sunggaban si Pilo, ay nahawakan na siya sa leg nito at nakabaon na ng bahagya ang matalas na itak nito sa kanyang dibdib. Takang-taka siya kung saan umuhugot ng bilis si Pilo. Naguluhan din siya kung saan ni Pilo kinukuha yung kakaibang lakas nito. Tinanong ni Pilo si Insyong kung papaano sila naging aswang at bakit. Pero iba sa inaasahan niya ang naging tugon nito. Sinabi nito, kanya siyang papatayin. Maling sagot. Wika ni Pilo. Sabay baon uli ng bagya ng kanyang itak sa dibdib ni Insyong. At napanganga na lamang si Insyong ng kanyang maramdaman yon. Uulitin kong muli ang tanong, pero huli na ito. Ngunit hindi pa man natatapos si Pilo ng kanyang pangungusap ay nagsalita na si Insyong at agad na umamin. Sinabi niya kay Pilo na hindi nila ginusto na maging aswang. Biktima lang rin daw sila ng panlilinlang. Tinanong siya ni Pilo kung sino ang may kagagawa noon. Nagdalawang isip si Insyong na sabihin kay Pilo. Nag-alala kasi siya na baka malaman ni Aling Epang at may gawin din sa kanyang masama. Pero nagulat siya nang muli magsalita si Pilo at nagpasalamat sa kanya. Nagtaka siya pagkat wala pa naman siyang sinasabi dito. Sabi pa ni Pilo, huwag daw ito mag-alala pagkat siya na rin ang bahala kay Aling Epang. Kapag kanya na itong napitas ay magiging ligtas na siya. Natuwa naman si Insyong sa kanyang narinig at panay ang pagpapasalamat nito kay Pilo. Pero pagtalikod ni Pilo ay ubod lakas na bumuelo si Insyong at iniangat ang dalawang kamay na kanyang pinupuntirya ang magkabilang gilid ng leg ni Pilo gamit ang mahaba at matutulis niyang kuko na malakahoy sa tigas. Pero bigla siyang natigilan at dahang-dahang napayuko. Napilit sinisilip ang kanyang leeg pagkat may naramdaman siyang biglang gumuhit doon. Pero tuluyan ang nalaglag ang kanyang ulo. Nasabi tuloy ni Pilo na mabuti na rin ang kanyang ginawa na siya'y nakipagsapalaran pagkat wala din pala itong balak na buhayin at pakawalan si Insyong. Na kung sakaling mapatay man niya si Aling Epang at ligtas na siya mula dito. Pero hindi sa kanya. Makaraan pang ilang sandali ay nagsimula ng kumalat ang dilim. Nagmamadali na siyang bumalik ng kanilang bahay. Naisip niya kasing baka mag-alala na naman ang kanyang ina. Kaya tinakbo na niya ang daan pauwi sa kanila. At nang makaramdam ng pagod, ay saka pa lang niya naalala ang kanyang kakayahan. Kaya kagad niya yung ginamit. At nakita niyang papalabas na ng kanilang bahay ang kanyang ina at hahanapin na naman sana siya. Pero nagulat ito nang siya'y makita at may dala ng 2 galon sa magkabila niyang kamay. "Oh, Nay, saan po kayo pupunta?" Pakunwaring tanong pa ni Pilo.